Beautiful words, wonderful words of life. Atin pong awitin, mga kapatid ko, ang ating Sabbath School theme song. At tayo po ay tumayong lahat. Liwanag, Layunin ay nakamit ng ganap, mapalad na pag-asa'y at si Jesus ang siyang gabay. buhay. Puso na lumalago tayo't nagbubunga, Mabuting balita, dala makibahagi ang bawat isa, manalangin wag magduda, ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamti, gantimpala niya. Sa oras ng pagsambay, wag lumiban, dalhin leksyon, Biblia at awitan. Araw-araw, dapat na pag-aralan, ikaput, handog, wag kalimutan. Para lang Sabado ay buhay, puso ng iglesia tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Kibahagi ang bawat isa, manalangin wag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamti, gantimpala niya. Bawat isa ay dapat magsumikap kay Kristong maghatid ng alagad. Sa tulong na banal na Espiritu, ang gawain ay mabuhay. Sabado buhay, puso ng iglesia tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin wag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamti, gantimpala niya. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamti, gantimpala niya. Bago po tayo lumuhod sa panalangin, ay nais ko munang basahin ang isang talata galing sa Awit 122 verse 1. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Tayo po ay lumuhod sa panalangin. O dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, tagapagpanatili, tagapag-ingat at aming tagapagligtas. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan kabutihan. Kami po ay
nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng panahon po ay pinahintulutan po ninyo ang bawat isa na makarating na maayos at ligtas sa bahay-sambahan, Panginoon. Nawa kami po ay nananalangin na ang mga taong naghahanda at papunta po ay naway ingatan nyo rin po sila, makarating po sila rito ng maayos at ligtas, Panginoon. At ang mga hindi po makakapunta sa iba't ibang dahilan naway, patuloy nyo rin po silang i-bless, Panginoon. At nawa, Panginoon, hinihiling po namin na ang banal na Espiritu po ang nawa manguna sa pagrepaso ng leksyon sa buong linggo, Panginoon. Na sana, Panginoon, hinihiling namin na ang mga magsisitayo upang pangunahan po ang pagrerepaso sa bawat care group ay pangunahan at bigyan ng talino ng inyong Holy Spirit, Panginoon. At kami, ang bawat isa po ay buksan po ninyo ang puso't isipan upang maihanda po sa inyong mensahe na nais iparating sa bawat isa tungkol sa kaloob ng banal na Espiritu na aming magagamit, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, sa kapurihan ng inyong pangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hello. Ayan. Magpagpalang araw ng Sabat sa ating lahat. Isang masaya at mainit na pagbati po sa bawat isa. Alam ko po na medyo malamig sa labas, no? Ilang araw na tayo nakakaranas ng ulan. At hindi lang ulan, may kasamang hangin at baha, no? Mga kapatid, medyo malamig ang ating pakiramdam. Ngunit, no, mga kapatid, gusto ko pong maramdaman niyo ang init, no? Ngayong umaga, sa ating Sabbath School program. Lahat po kayo ay wini-welcome ko sa pangalan po ng Sabbath School Department. Kayo po ay welcome sa ating programa ngayong araw. No? Salamat sa Panginoon sa panibagawang araw ng Sabat na ito. No, mga kapatid, kayo ba ay masaya ngayong araw? Masaya kami kasi ilang araw kami lang pasok, Mary. No? Nakapagpahinga kami. Yes, kapatid, pero salamat sa Panginoon, no? Kasi tayo ay ligtas, no? Samantala po, ang iba nating mga kababayan ay nakaranas ng hindi magandang karanasan dahil po sa sakuna na dala ng bagyo, no? Tayo po daw napaligiran ng 4, Sister Mayan, na bagyo, pero ang Panginoon ay, tayo ay sheltered sa kanyang mga bisig. No? Kaya atin po siyang pasalamatan at patuloy na purihin sa umagang ito. Masaya po tayong lahat na tayo po ay sama-sama, no? Bilang pamilya sa pananampalataya. Na ngayong umaga ay nandito ngayon, nagising ng maaga, no? Nakapunta ng maaga. Kami po ay nagkwentuhan kanina sa likod. Sabi ni Sister Mian, ay sabi natin Elisa, maganda pala pag may part kasi ang aga natin. Sabi ni Sister Mian, Ma'am, nagpicture ako kasi first time namin itong dumating ng 8 o'clock. Sabi ko kaya pag may part, huwag tanggihan. No? Kasi tayo ay naporsige, no? Na gawin yung ating part. No? Kaya maraming salamat mga kapatid sa umagang ito. No po ay tayo makiisa, no? I-focus ang ating isip at ating puso upang damhin ang mga salita na ating pag-aralan, ang bawat awit na ating aawitin at yung mga panalangin mga kapatid. Yan ay nakatulong sa atin upang tayo ay lumago, no? Bilang Kristiyano. Kayo ba ay nakamayan nyo na ba ang ating mga kapatid? Alam ko hindi pa kasi ako hindi rin eh. Konti pa nakamayan ko. So ngayon po ay bigyan tayo ng time ni Brother Rap. Isang tugtog, no, welcome song. Tayo po mga kapatid ay iikot, no, upang kamayan natin ang ating mga kapatid. Okay? Okay, stand up na po tayo. Welcome to Sabbath School today. Good morning, good morning. Jesus is glad you came to stay. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath School today? I have come to sing and pray. Smile
shining clear. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath school today? I have come to sing and pray. Smiles and songs and love we'll share. Jesus is with us everywhere. Welcome to Sabbath school today. Morning. Jesus is glad you came to Yan, maraming salamat mga kapatid sa inyong kooperasyon. Ngayon, ang ating pong program ay magpapatuloy po, no, sang-ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Nasa screen naman po yung ating mga participants. Ngayon po pala, ang Sabbath School program ay pinangunahan ng Care Group 2. Kaya po lahat kami mamaya ay aawit. Ngayon, next po ay si Brother Iman. Siya po ang mag-mission spotlight. Ang paksa natin ngayon sa Mission Spotlight ay mailap na kapahintulutan sa pagpapatay ng gusali. Ang Seventh-day Adventist Church sa Bulgaria ay nangangailangan ng building permit at na may pirma ng punong arkitekto ng Sophia para makapagtayo ng simbahan. Ngunit napakahirap makakuha ng building permit. Ang arkitekto ay pumupunta lamang sa opisina isang hapon bawat buwan para pumirma at ang appointment lamang ay sa pamagitan ng telepono. Sa loob ng ilang buwan, sinubukan ni Aiva o ang sekretary ng simbahan na tumawag pero palaging may hadlang. Busy sa linya, walang sumasagot at paulit-ulit na pagkabigo. Kahit ang presidente ng simbahan ay pumunta mismo sa opisina at tumawag habang nakatayo sa harap ng sekretary, walang sumasagot sa telepono. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga Adventista na may gustong bumili ng kanilang lupa. Nasa tabi ito ng subway station, shopping center at train line sa murang halaga. Nananalangin ang kongresyon ng tapat sa loob ng 25 na taon. Sa wakas, may bagong punong arkitekto na nanungkulan at nilagdaan ang matagal nang hinihintay na building permit. Nagsimula ang construction sa Sophia West Seventh-day Adventist Church noong October 2024. Salamat sa 13th Sabbath offering. Kasalukuyang itinatayo ang simbahan salamat sa mga donor sa buong mundo. Ang kasalikuyang mission offering ay tumutulong sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa Bulgaria at pagpalit ng Colorful Hope Kindergarten sa sarili nitong gusali sa Sophia. Salamat po sa pakikinig at Happy Sabbath. Para po sa buod po ng Mission Spotlight, ito po ay tungkol sa istorya sa Bulgaria na kung saan ang plano po magtayo ng church doon po sa Bulgaria sa may Sophia. Ang problema po, kailangan po magkaroon ng building permit. Ang problema po doon, yung kanilang head architect po ay once a month lang po nandoon at kailangan po ay magpa-appoint po kayo through telephone, hindi po sa pamamagitan ng personal na pagpunta. So, ilang beses po sinubukan po ng secretary na tumawag pero hindi po, walang sumasagot sa telepono, lagi pong busy. Noong ikalawang linggo ay wala naman sumasagot. Ng third and fourth busy na naman po. So, naisipan po ng presidente po ng Sophia sa bansang Bulgaria na personal na lang puntahan po ang head architect. Problema po, sinabi po ng secretary na hindi po maaaring punta ng personal para humingi ng schedule. Kailangan po ay through appointment, through telephone. So, ang ginawa po ng presidente, tinawagan po yung secretary
ng church na nandito ako at sinabi niya, nandito ako, tumawag ka ngayon. Ngunit nabigla ang presidente sapagkat nandun po siya, wala pong sumasagot ng telepono. So, yun po, kaya po ang ginawa po nila ay sinabi ng secretary na yung mismong president na lang, total, nandun siya para hindi na po direkta na pong ang presidente ang tatawag doon sa opisina ng head architect. No, ginawa din po ng presidente, ngunit naasaksihan po ng presidente na hindi po, wala pong sumasagot sa phone. So parang naghinala na po ang simbahan kasi ang lugar po ng simbahan po ay sa isang panig po ay may train station at sa kabila naman po ay isang shopping mall. So parang iniisip po nila na ibebenta na lang po ito yung lupa sa murang halaga sapagkat syempre po hindi mai-issuehan ng building permit. Pero ang congregation po ay nagkaisa na manalangin. So after 25 years of praying po ay ipinagkaloob at napalitan po yung head architect at napirmahan po yung building permit. So kaya noong year 2024 po ay nasimulan po yung paggawa ng simbahan sa pamamagitan po ito ng Sabat, yung pinapadala po sa mga mission yan funded by the mission po. So ayun po, hinihikayat po na ang lahat po ay magpatuloy po sa pagsuporta po ng mission ng ating simbahan upang marami pa pong simbahan na maitatayo sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to veil his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant and blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my all and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, clad in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking. Happy
Ayan. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Ang aking part po ngayong araw na ito ay mag-react. Ayan, okay na po siguro. Ayan, mag-re-echo po about sa naging seminar po namin last July 10 to 11 ng Children's Department. Hello, hello, hello. Ayan. Nawala na. Hello, hello, hello. So yung anchor, doon po kumbaga doon tayo dapat naka-angkla o naka-anchor daw sa Panginoon. So kaya po anchored ang pinaka-theme po ng Children's Department nung kami nagkaroon ng seminar sa Baguio. So yung topic ko po ngayon is about stewardship. Ayan po. Kung mababasa, sorry po, medyo malabo. Ang kanyang objectives, mission, and vision po ng Children's Department para po sa team na ito. Pagpasensyahan nyo na po, ang inyong lingkod po ay hindi mahilig sa mga pictures. Ito lang po yung keep kong pictures. Siguro ganun po yata pag mga 40, hindi na mahilig sa social media masyado. So yan. Yan po yung mga naging kasama ko sa seminar sa Baguio, mga Area 5. Kasama ko po pala si Sister Rian Laktuan ng Manuyo. Siya po yung aking naging partner sa seminar na ito. Ayan. Ang title po is Anchored in Jesus' Care, He Provides and We Respond. Ito po yung kung paano natin daw tuturuan or teaching children biblical financial stewardship. So yung stewardship, hindi lang daw po pala ito nakalaan or dapat ang matututo lang daw po nito ay ang mga matatanda o tayo mga adults. Dapat daw po ito ay itinuturo din po natin sa ating mga kabataan. Sabi po sa Philippians 4:19, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Stewardship begins with God's provision and ends with our faithful response. Every blessing comes from Jesus. Every peso entrusted to a child is an opportunity to worship Him. So dapat daw po natin, i-inculcate natin sa mind ng ating mga anak, ng ating mga kabataan na yung bawat peso or perang pinagkakaloob natin sa ating mga anak ay galing din po yun sa Panginoon. Kasi God provides all our needs. So dapat yung mga kabataang ito, at their early age, dapat marunong na din daw po silang humawak ng pananalapi. Kung paano po nila gagamitin ang pananalapi sa pamamagitan ng pagtatides. Dapat tuturuan na natin sila pagtatides, pag-offering, at the same time, kung paano din po sila magsisave. Yung objectives po nito ay maintindihan o see clearly, understands today financial realities in the world, the Philippines, and even the church. Start early
Explain why stewardship formation must start in childhood, not later. Kailangan daw natin silang turuan, teach deeply, teach biblical money management as discipleship, not just budgeting, build the habit. Use this 6-compartment wallet as practical, repeatable habit. Mamaya po, i-explain ko po kung ano pong ibig sabihin itong sinasabi nilang build the habit.